Ito naman guys, money advice para sa mga Filipino teenagers dyan. Pakinggan nyo maigi to before it's too late. Take this as a kuya advice. Kasi magsisave kayo ng maraming oras dito. Taon, kapag pinakinggan nyo maigi to. Be open-minded and take notes, okay? Ako yung kuya dito sa TikTok na gusto ko manalo kayong lahat sa buhay. Kaya pakinggan nyo to. Hindi nyo kalaban, hindi nyo kaaway. Okay, wag na natin patagalin. Let's go. Number 1, don't be in rush to look rich. Alam ko, bata pa kayo, marami kayong gustong patunayan. Pinagdaanan ko yan, I get it, okay? Yung flexing, mga kapatid, para lang yan sa mga broke people. Kung 18 ka pa lang, 17, tas nag-a-act ka as someone na ballin ka na or baller na tinatawag nila, nagwe-waste ka lang ng oras. Dapat yung time mo para mag-flex is in-invest mo sa mga bagay na mas may ROI sa'yo pabalik, na mas malaki sa'yo sa future. Something sa pagbibuild ng future. Mag-build first ka, mag-stack ka ng skills. Kung may business ka, mag-stack ka ng client, connections. Ayusin mo mindset mo. So mag-build ka, okay? Bata ka pa, kaya kailangan mo mag-build at mag-build ang mag-build. Lagi yung tatandaan to, okay? Quiet money is better than loud poverty. Mas low-key ka na mayaman, mas okay. Alright? Number 2, start small, pero start now. Kung plano mo magnegosyo ng bata ka, aralin mo na magbenta. Offer ka ng service, try mo freelancing. Kung may time ka, aralin mo freelancing. Kaya naman mag-start ka ng small business na passionate ka. Huwag mo muna i-goal maging milyonaryo. Ang goal mo is mag-start small ka and learn from those experience. Since bata ka pa, marami kang time para matuto. And expect nyo na mag-fail yan yung mga first business ventures nyo or mga first side hustle nyo. And it's perfectly fine, okay? Learning opportunity nyo yan. Pag ganun kayo mag-isip ng ganyang edad pa lang, maniwala ka sa akin, yung skills na ma-acquire nyo, marami kayong papanisin na 30 years old plus. Napakasarap sa feeling, yung first nakikita mo 100, 200 pesos using yourself as a business or service, yung ma-earn mo na yon is very very valuable more than allowance na marireceive nyo sa parents nyo. Okay, kaya mag-start small kayo and be patient lang. Number 3, yung barkada nyo can make or break you. Kung yung mga kaibigan nyo gusto lang sila mag-spend, lifestyle, mag-flex, pumarty, tapos mag-scroll lang ng SOCMED all day, chismis, and so on and so forth, all the negative stuff. Take this as kuya advice, okay? Hindi sila tunay na kaibigan. Ang tawag ko sa mga ganon is distractions. Ang hanapin mo, yung circle na ang pinag-uusapan nyo, ideas, life lessons, growth, something na maa-uplift at mag-grow yung utak mo at saka pananaw mo sa mundo. Hindi yung mga kaibigan na puro chismis, yabangan, pasikatan, issue. Layuan nyo yung mga yan, okay? Hindi nyo deserve yan. Ito number 4, and isa to sa mga paborito ko. You are not too young to invest. Alam nyo, kung may 100, 500, or 1,000 pesos kayo na naipon ngayong summer, pwede nyo i-invest yan sa sarili nyo muna. Kasi kapag may inaral kayong skill at in-invest yung pera nyo dyan, magko-compound yan. And the earlier kayo nag-start, the earlier nyo mamamaster yung skills na yan. Now, imagine mo 15 or 16 ka pa lang. Tapos yung 500 pesos mo, bumili ka ng course about freelancing, about sales. Imagine mo kapag ginawa mo ng part-time yan, after 5 years, 20 years old ka, napaka-sales specialist mo na or master salesman. Kasi magko-compound yung skills mo through time. Assuming nagagawin mo siya ng seryoso, enjoyin mo yung process, aaralin mo, optimize mo, and everything. Ito, number 5. Habang bata pa kayo, aralin nyo na mag-ipon. Isa to sa mga naging regrets ko kasi natuto ako mag-ipon lately na lang, nitong 20s ko na. Pero kung babalik ako sa pagiging teenager, dapat inaral ko mag-ipon. Marami akong nakasabayan at mga kabatch na naging broke. And part ako doon dati kasi hindi nila alam mag-ipon. Na kung bata ka pa lang, aralin mo na mag-ipon na maaga. Kahit maliliit lang yan, kahit pa dos-dos, piso-piso, aralin mo, gawin mong habit yan. Kasi kapag tungtong mo ng 20 to 30, dadalin mo yan. Kasi yan sa malaking determining factor para maging financial literate ka when the time comes. And last but not the least, at sana tandaan nyo ito maigi. Number 6, don't let social media lie to you. Alam nyo mga kapatid, lahat na nakita nyo mga rich kids online, dalawang case lang yan. Either pinipeke nila, or pangalawa naman, nepo kids sila. Yun lang yun, wala nang ibang reason. As someone na galing sa hirap, yung talagang said sa kahirapan, ang tunay na flex is building something from scratch. Galing ka sa hirap, ngayong teenage ka, huwag mong hayaang panghinaan ka ng loob niyan. Mag-build ka from scratch as early as now
para pag tungtong mo ng 20s to 30s, mananalo ka sa buhay. Makinig kayo maigi sa akin kasi I really learned this the hard way. And I want to see you win. Para manalo kayo, kailangan nyo maging open-minded at pakinggan nyo tong mga contents ko. Huwag nyo nang i-feed yung tenga nyo na kung ano nung noise, okay? Bottom line is, yung teenage years nyo, pwede kayong mag-waste ng time just to impress yung mga people na hindi naman kayo trip. Or, you can use your teenage time to build something na ma-impress sila sa'yo. Start early, start small, and stay consistently, sacrifice, discipline. I guarantee you, pag tungtong nyo sa age ko, 25, 26, you'll be unstoppable. Trust me. Sana may natutunan kayo dito sa video ni Kuya JC. And I wish you the very best. Huwag kayo panghinaan ng loob, okay? Ulitin ko, bata kayo. Bata pa kayo. Marami kayong time. Enjoy, explore, experiment, and be responsible. Sige na, good luck. Peace. Follow niyo ako.